And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH, Luzon, Visayas at Mindanao. At eto na ang pinakamaiinit na balita na ating nasagap ngayong araw mga kababayan. Nako, Roque mga kapatid, ibinulgar po itong napakasangsang na amoy mga kababayan ng ating Senado. Nako mga kapatid, dawit dito si Escudero, Villanueva at Bongo at iba pang mga senator mga kababayan. Talagang magugulat kayo dito sa revelasyong ito ni Roque mga kapatid. At hindi lang yan mga kababayan, dahil itong si Roque nga ngayon mga kababayan, ewan ko lang kung may galit ba siya kay Marcoleta. Dahil pasimple po niyang tinitira ngayon mga kapatid, itong komite ni Senator Marcoleta. Maya-maya mga kababayan, malalaman nyo po kung ano yung mga bagay na sinabi dito ni Roque patungkol nga dito sa komite na pinamumunuan ni Marcoleta. At sa iba pang mga balita mga kababayan, nako, Sara Diskaya mga kapatid, binabawi na itong kanyang pag-amin na di umano itong kanyang siyam na kumpanya mga kababayan ay sila lang ang naglalaban dito sa mga bidding patungkol sa mga proyekto ng gobyerno under sa DPWH. Na-pressure lang di umano ang animal mga kapatid, kaya napaamin siya dahil masyado na daw siyang nai-stress. Nai-stress din pala itong mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Ay nako, pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang i-like ang ating video ngayon para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So eto mga kapatid, panoorin muna natin ang balitang ito at bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaction. At dinala niya siyempre si Zaldico. Now, nung panahon na umalis siya sa amin, dun talaga naging big time ang negosyo ni Zaldico. Eto ano na ang aking pagkakaalam? Eto na. Explosive. Ang aking pagkakaalam, bagamat dati na kasi ang Sunwest sa Bicol, halos lahat ng mga senador na merong public works project sa Bicol, ang contractor nila si Zaldico. Nako! Mga kababayan, halos lahat ng mga senador, mga kapatid, na may proyekto di umano sa Bicol, ang kontraktor daw niyan mga kababayan ay si Zaldico. Mga kapatid, baka mamaya niyan mag-react na naman itong si Joel. Bicol ang pinag-uusapan dito mga kababayan pero ang ginamit na term ni Roque, mga senador. Ibig sabihin, hindi lang si Escudero. Plural form, mga senador. Sino-sino kaya mga kapatid itong mga senador na ito? Kumbaga mga kababayan, sinasabi ni Roque dito na kapag ang isang senador mga kapatid nag-propose ng proyekto, kahit anong klaseng proyekto, flood control projects or bridges, or mga irrigation, water irrigation dyan sa mga bukirin, na hawak ng DPWH, automatic mga kababayan, ang kinukuha po nilang kontraktor, si Zaldico. Number 1 yan mga kapatid, na ibinulgar ni Harry Roque. Sa madaling sabi mga kababayan, may connection po ang Senado, itong ating mga magigiting na senador, dito kay Zaldico. Ano pa? Ito, tuloy mo Roque. Kaya kung kayo'y nagtataka, bakit hindi nababanggit ang Zaldico sa Senado? Chances are, it is because halos lahat ng mga senador naging kliyente ni Zaldico. Nako. Kaya pala, sa investigasyon ngayon ng Blue Ribbon Committee, never napag-usapan itong si Zaldico. Kasi majority ng mga senador mga kababayan nakinabang po dito sa monkey business ni Zaldico.
Mga senador talaga ang ginagamit na term. Hindi niya sinisingle out, mga kababayan, ng isang senador. Diba? Mga senador. Ibig sabihin, pag sinabi mong mga, halos lahat daw ng mga senador. No? Mga, halos lahat ng mga senador. Ibig sabihin, majority ng mga senador, mga kapatid. Nakikinabang sa monkey business ni Saldico. Kaya, walang ni isa sa kanila ang may lakas ng loob na banggitin ang pangalan ni Saldico dyan sa ginagawang pagdinig ngayon ng Tri-Committee patungkol nga dito sa malawakang korupsyon sa issue ng flood control. Dahil halos lahat ng mga senador dyan, mga kababayan, sa ating Senado ngayon ay nakinabang po dito sa negosyo ni Saldico. At isa pa, mga kapatid, wala ba kayong napapansin? Ito, pakinggan natin ulit. Kaya kung kayo'y nagtataka, bakit hindi nababanggit ang Saldico sa Senado? He is referring, mga kababayan, sa committee po ni Marcoleta, ha? Ito. Chances are, it is because halos lahat ng mga senador naging kliyente ni Saldico. Kaya maging si Marcoleta, mga kapatid, hindi binabanggit, no, sa kanyang komite itong pangalan ni Saldico dahil halos lahat ng mga senador kumita po kay Saldico. Diba, mga kababayan? Pinoprotektahan, mga kapatid, no, ng Blue Ribbon Committee. No, ito, base lang ito sa pagkakaintindi ko sa sinasabi ni Roque, ha. Pinoprotektahan ng Blue Ribbon Committee na hindi ma-mention ang pangalan ni Saldico dyan sa ginagawang pagdinig nila, mga kababayan, sa issue ng flood control na kinurakot dahil, mga kapatid, halos pala lahat ng mga senador dyan, no, ay pinagkakitaan itong negosyo ni Saldico. Baging itong si Marcoleta pala, mga kababayan, ay pinoprotektahan si Saldico. Kanino bang komite ang nag-iimbestiga sa flood control? Di ba kay Marcoleta? Sino ba ang chairperson, mga kapatid, ng Blue Ribbon Committee? Hindi ba si Marcoleta? Kaya kung papakinggan natin, kung iintindihin natin ang statement ni Roque, no, ito, ulitin natin, ha. Ang Saldico sa Senado. Ito. Ang contractor nila, si Saldico. Ito, pakinggan nyo. Kaya kung kayo'y nagtataka, bakit hindi nababanggit ang Saldico sa Senado? Hindi nababanggit ang pangalan ni Saldico sa Senado, which is sa committee nga ni Marcoleta na nag-iimbestiga, kasi si Marcoleta lang naman ang nag-iimbestiga ngayon, mga kababayan. Committee lamang ni Marcoleta ang nag-iimbestiga dito sa issue ng flood control projects. Kaya hindi nababanggit yan dahil lahat sila na nandyan kasali sa nasabing komite kumikickback, mga kapatid, dito sa negosyo ni Saldico. Kasama na daw yata dyan, mga kababayan, si Senator Marcoleta. Kasama na daw yata. Kasi ang tinutukoy talaga ni Roque dito, komite ni Marcoleta. Diba? Napakaklaro, kahit hindi pa yan diretsuhin, si Marcoleta talaga ang kanyang pinapatamaan dito. Or komite ni Marcoleta ang pinapatamaan niya dito. Dahil yan lang naman ang nag-iimbestiga ngayon sa issue ng flood control. Diba? Na kung saan dawit nga itong si Saldico, mga kapatid. Pasimpleng binibira ni Roque si Marcoleta. Nako, Roque, magagalit na naman talaga dito sa kanya si tawag doon, si Panelo. Kasi nga, mga kababayan, nagbibitaw siya ng mga ganitong statement na hindi man lang niya pinag-iisipan, no? Na kung saan, mga kapatid, tinatamaan po dito itong kanyang kaibigan, itong kanilang kagrupo na si Bongo. And ito, pag sinabi mong mga, di ba, plural, ibig sabihin, hindi lang mga halos lahat ng mga. Yun ang term na ginamit Ibig sabihin, si Bato, mga kapatid, kumikbak din. Parang ganun to Si Padilla, mga kababayan, kumikikbak din. Di ba? Ibig sabihin, mga kababayan, nako. Kayo na bahala humusga, mga kapatid. Ayaw ko magbigay ng aligasyon ko sa mga dintik na yan dahil mahirap malabel. Pero ang siguradong sunog na dito sa sinasabi ni Roque,
itong si Escudero. Tandaan nyo mga kababayan, no, nasa kabila ng issue ng flood control mga kapatid, no, sa kabila ng pagputok ng tawag dito sa nasabing corruption sa flood control projects ng gobyerno, si Escudero nagawa pa talaga mga kapatid na pumunta sa BICAM para magsingit ng 120 billion no na pondo para sa flood control projects diyan sa Bicol. Mga kababayan, nako, kung na-approve yun mga kapatid, tiba-tiba na naman si Saldico. Oh, syempre tiba-tiba din si Senator Cheese. Di ba mga kababayan? Eto mga kapatid, hindi tayo gumagawa ng kwento ha. Binibigyan lang natin ng sarili nating interpretasyon itong sinasabi ni Roque. Oh, kay Roque nang galing to. Ikaw Joel baka sabihin mo na naman nagpapakalat kami dito ng fake news. Oh, nagbibigay lang kami ng reaction at analyzation dito sa sinasabi ni Roque. Na halos lahat ng mga senador sumasabit halos lahat ng mga senador na nandyan ngayon sa Senado kumita kay Saldico. Oh, including you, Joel. Oh, kaya wag kang maggalit-galitan dyan, Joel. Daloy. Chances are, it is because halos lahat ng mga senador naging kliyente ni Saldico. Tanong nyo, paano magiging kliyente ang isang kontraktor ng senator? Nako, eto na mga kababayan. Hindi na mapipigilan si Roque. Ito, pakinggan nyo mabuti mga kapatid kung paano kumikickback ang mga senador. Ito, sasabihin na ni Attorney Roque mga kapatid. Tuloy. It is because halos lahat ng mga senador naging kliyente ni Saldico. Tanong nyo, paano magiging kliyente ang isang kontraktor ng senator? Kayo naman. Alam nyo ng patakaran. Ano ang patakaran, Roque? Sabihin mo na. Sabihin mo. Kapag merong proyekto na naipasok sa budget, kapag meron daw proyektong naipasok sa budget, ano ang susunod na gagawin? Ang isang senator, siya ang kukuha ng kontrata. At siya ang mag-identify ng kontraktor. At dyan pumapasok yung sinasabi ni Mayor Magalong ngayon na hanggang 70% na kickbacks. Ganun pala mga kapatid. No? After ma-identify yung mga proyekto na pinupush ni Senator, automatic, si Saldico agad ang sasalo niyan sa House of the Representatives. Ngayon, si Saldico mga kababayan ang maghahanap ng kontraktor. Siyempre, yung kontraktor na kukunin ni Saldico, yung kanyang sariling kumpanya. Di ba? Luto mga kapatid, lutong Macau. Napakagaling ng strategy mga kababayan Kaya pala tahimik ang ating mga senador, no, pagdating kay Saldico dahil kumikickback, gumaganon talaga. 70% pa daw mga kapatid. Ano yun? Ulitin natin. At siya ang mag-identify ng kontraktor. At dyan pumapasok yung sinasabi ni Mayor Magalong ngayon na hanggang 70% na kickbacks. Nako. According kay Senator Lacson, 25% lang. Kaya Magalong mga kababayan, 70% daw yung kickback. Yung 70% na yan, paghahatian yan, syempre, ni Saldico at ng mga senador. Mga kapatid, no, napakatinding revelasyon nito. Alam nyo kung bakit kinontent ko to? Simple lang mga kababayan. Ito, napanood ko to kay, kanino ba yun? Kay Kent Garcia yata. Shout out sa'yo kapatid. Napanood ko to mga kababayan sa vlog ni Kent Garcia. Ngayon, nung napakinggan ko, hinanap ko ang video ni Roque. No, kaperanggot lang yung napanood ko doon sa kay Kent Garcia nung kanina no. Pero nung sinimulan ko talaga, upuan to tapos pakinggan, ito pa lang si Roque mga kapatid, no. Kaya pala maraming alam si Roque patungkol kay Saldico dahil legal counsel pala mga kababayan,
no ng tatay ni Saldico itong si Roque. Oh. Ayon kay Roque mga kababayan, noong panahon na siya pa yung legal counsel ng tatay ni Saldico, ay bata pa daw noon mga kapatid si Saldico, nag-aaral pa lang daw. Oh, ibig sabihin may connection talaga si Roque dito sa mga Saldico. 'Di ba? Kaya alam na alam ni Roque mga kapatid itong mga ginagawang monkey business ni Saldico. May alam talaga yung tao, in fairness. Kaya nagka-interest akong i-content ito dahil napakatindi mga kapatid ng revelasyon na ito ni Attorney Harry Roque. Dahil dyan, palakpakan natin mga kapatid ang putang inang to. Parang si makagago lang. Sorry for the word Commended ko siya dito mga kababayan. No? Dahil napakalaking expose po ito mga kapatid. And eto, ewan ko lang, no? Pero panigurado, no? Talagang bibirahin na naman ito ni Panelo. Siyempre, sumabit na dito mga kababayan itong kanilang mga kaalyadong senator na sila Bongo, Bato, Padilla, pati si Marcoleta. Oh, peruin mo, sabihin ba naman ni Roque na halos lahat, nasa mga masasabi natin 95% talaga. Oh, kumita kaya Saldico. Oh, and gaya na sabi ko sa inyo, hindi yan sasabihin ni Roque mga kapatid kung wala siyang alam. Si Roque po ay dating legal counsel ng tatay ni Saldico. Ay, may alam talaga siya sa kalakaran ng negosyo nila Saldico mga kababayan. Ito, tuloy. Yung sinasabi ni Mayor Magalong ngayon na hanggang 70% na kickbacks sa proyekto. Kaya itagaan nyo sa bato, hindi mahahatak sa putik ang pangalan ni Saldico sa Senado. Nako. hindi mahahatak, no, ang pangalan ni Saldico sa Senado. Itaga daw natin sa bato mga kapatid. Ibig sabihin yan mga kababayan, puprotektahan talaga ito ni Marcoleta. Oh, ngayon mas lalong lumilinaw na mga kapatid kung bakit galit si Marcoleta, no, kay Lacson at kay Kiko. Dahil ang gusto nga ni Lacson at ni Kiko magkaroon ng independent commission, no, na mag-iimbestiga sa issue ng flood control. Galit si Marcoleta mga kababayan dahil pag itong investigasyon na ito ay nahawakan po ng third party commission mga kapatid na labas na po sa Senado, baka madawit na itong si Saldico. Oh. So ang ginagawa nila ngayon mga kababayan dyan sa Blue Ribbon is parang lumalabas na pinoproteksyonan nila si Saldico. Kaya ayaw nila itong hawakan ng ibang komite. Dahil baka pagka hinayaan nila ito mapunta sa ibang kamay, no, mapunta ito sa kamay ni Magalong itong investigasyon, baka nako, hindi na nila makontrol at maligwak itong si Saldico. 'Di ba? Ibig sabihin hindi natin maaasahan mga kapatid na ipapatawag yan ni Marcoleta si Saldico. Oh, si Roque na mismo ang nagsabi mga kababayan. Nako, ewan ko ba anong problema ni Roque, ba't nagwawala to? Wala na siyang pakialam kung sino masasagasaan niya. Binulgar na niya lahat mga kapatid ng baho ng Senado. Nako. % na kickbacks sa proyekto. Kaya itagaan nyo sa bato, hindi mahahatak sa putik ang pangalan ni Saldico sa Senado. Kasi dyan talaga siya lumaki. Nako. Dahil sa mga korap na mga senador, no, yumaman ng husto si Saldico. Senator Joel, alam mo ba to? Oh, baka sasabihin mo na naman, dinadamay naman yung pangalan mo. Oh, si Roque nagsabi niya na halos lahat kayo dyan. Oh, diba? Kayong tatlo ni Bongo, kayo lang yung naha-highlight ngayon dahil kayo po yung lantaran talaga na may mga ginagawang katarantaduhan sa flood control. Oh,
Kaya ngayon, Senator Joel, nako, mag-isip-isip ka muna bago mo birahin yung mga tawag nito, mga kritiko mo. Kakampi nyo na, kakampi nyo na. Si Roque na mismo ang nag-booking sa inyo. Na halos kayong lahat na nandyan ngayon sa Senado, kumikbak ng husto. Kayo ang nagpayaman kay Saldico. Di ba? Escudero. Nako, kamusta na? Kaya pala, Kaya naman pala, pabor na pabor kayo sa isang magnanakaw na opisyal tulad ni Sara dahil kayo pala mismo dyan. Kayo pala mismo dyan, meron palang monkey business. Nakikiisa din pala kayo dito sa mga korupsyon na ginagawa ni Saldico. In fact, kayo ang nagpayaman kay Saldico. Napakabigat doon, mga kapatid. Senado ang nagpayaman kay Saldico. Diyan na lumaki si Saldico, mga kababayan. Ang ibig sabihin niyan, diyan po yumaman sa Senado. Dahil sa Senado, yumaman ng husto si Saldico. Grabe, mga kapatid, Hindi biro ito mga revelasyon na ito ni Roque. Tuloy. Pangalan ni Saldico sa Senado. Kasi diyan talaga siya lumaki. Dahil siya ang kontraktor ng mga senador. Nakaw? Patay na. Straight to the point na to, Diyan lumaki, diyan yumaman si Saldico sa Senado, mga kababayan. Or yumaman ng husto si Saldico dahil sa Senado. Dahil siya ang kinukuhang kontraktor ng mga senador. Si Saldico ang suki na kontraktor, mga kababayan, ng ating mga magigiting na mga senador. Okay ng ina nyo. Akala nyo kung sino kayong mga malilinis dyan. Yung pala, kayo pala ang nagpalaki ng buhaya. Nag-alaga kayo ng buhaya hanggang sa lumaki. Diba, mga kapatid? Naniniwala ako sa sinasabing ito ni Roque, mga kababayan. Dahil dati siyang legal counsel ng pamilya ni Saldico. May alam talaga yung tao, mga kapatid. Kanya nga lang, dahil nga nang sabi ni Magalong, you are barking at the wrong tree. Roque, you are barking at the wrong tree. Hindi mo man lang pinag-isipan, na pwede mong mailaglag dito yung mga kasamahan nyo sa Duterte Block. Panigurado, bibirahin to ni Panelo, ni Baste, ni Sara. Kaya ayaw ni Sarang magdididikit sa kanya si Roque, mga kapatid, dahil nakita ni Sara lahat ng galaw ni Roque may sablay talaga. Doon sa gentleman's agreement. Diba? Nilaglag niya si Digong, mga kababayan, nadula siya. Nilaglag niya si Digong. Tapos kinumpirma ng China na totoo yung gentleman's agreement. Diba? Hanggang sa hirap na siyang depensahan, mga kapatid, yung kanyang statement about gentleman's agreement dahil kumalat na Nabuking si Duterte dahil sa kanya, mga kababayan. Ngayon, inulit na naman ni Roque, mga kapatid. Nako, Attorney Roque. Pero ganun pa man, salamat po, Attorney Roque. Kung hindi dahil sa'yo, hindi namin malalaman lahat ng ito. Na si Saldico pala ang kontraktor ng mga senador. Inay ko po. Diyos ko. Pag nagtuloy-tuloy itong investigasyon ni Lacson, mga kababayan, ang dami talagang senador ang malalagas dito. I tell you, mga kapatid, ngayon pa lang magkakagulo po yung Senado na yan, mga kababayan. Dahil ito na, mga kapatid, nireveal na ni Roque yung mga baho ng ating mga magigiting na mga senador. Mas napadali tuloy, mga kababayan,
yung investigasyon ngayon ni Lacson. Malaking bagay ito sa ginagawa ni Senator Lacson, mga kapatid. Itong revelasyon, no, ni Attorney Harry Roque. Nako, kabahan na ang dapat kabahan dyan. Lalo ka na, cheese. Napakakapal ng mukha mo. Laganap na nga yung corruption sa issue ng flood control. Nagawa mo pa talaga, no? Or nag-attempt ka pa talagang magsingit uli. Nakulangan ka pa doon sa mga naunan yung naibulsa? Diyos ko po. Na nagkakaroon ng project sa Bicol. Now, kaya naman, ang nagdadala sa kanyang pangalan ngayon, anong humahatak sa pangalan niya ngayon at nagpipilit na dapat tanungin sa small committee, ay kasama niya mismo sa Kamara de Representante na Sino? si Toby Tiaco. Si Toby kasi, nabotas ang lugar niyan. Napakaliit. Isa sa pinakamaliit na distrito sa buong Pilipinas. In fairness, itong si Toby Tiaco, mga kapatid, gusto ko yung ginagawa niya. Gusto ko yan, mga kababayan. Maraming mga kasamahan natin na pro-admin ang galit sa kanya dahil nga pumalpak yung kanyang ginawa, no, bilang campaign manager ng Uniteam or ano ba yun? Yung bagong alyansa. Tama ba? Bagong alyansa ba yung tawag doon kay, sa alyansa ni PBBM? No, maraming mga pro-admin vloggers ang bumatiko sa kanya, pero mga kapatid, no, wala naman tayong magagawa kung mahina talaga yung mga manok ng presidente. Pero dito ngayon sa issue ng flood control, mga kababayan, dito ko po mas lalong hinangaan itong si Toby Tiaco dahil isa din po siya, mga kapatid, sa naging dahilan, no, kung bakit naibulgar itong mga kalokohan, katarantaduhan nila Saldico. Isa po siya, mga kababayan. Naniniwala ako na hindi pamumulitika ang interest dito ni Toby Tiaco, mga kapatid. Or sabihin natin pamumulitika, napakalaking bagay pa rin ng kanyang ginawang ito, mga kapatid, dahil nabulgar nga po, mga kababayan, itong kabulukan ng ating House of the Representatives. And tingnan nyo naman ngayon, mga kapatid, no? Tulong-tulong silang tawag nito, suportahan, depensahan, itago itong si Saldico. Tulong-tulong sila ngayon nagbibigay ng protection kay Saldico, mga kababayan, which is napaka-obvious na po talaga, mga kapatid, nitong katarantaduhan na pinaggagawa ng ating House of the Representatives. Biruin nyo yan. Ipapatawag lang nila si Saldico di umano, mga kapatid, kapag meron ng ebidensya, no, na magtuturo kay Saldico na dawit nga siya sa anomalya ng dito sa mga flood control projects ng gobyerno. 'Di ba? Biruin niyo 'yan, mga kapatid. Lantaran na po, no, yung balita na co-founder siya ng SunWest, no. Anong ebidensya pa ang hinahanap nitong mga lintik na mga congressman na ito? Nakalagay na co-founder si Saldico. Ibig sabihin, kasabwat talaga siya. Bakit hindi nyo pa magawang ipatawag si Saldico? 'Di ba? Protektodo, mga kababayan, ng ating mga congressman ngayon itong si Saldico, mga kapatid. Dahil syempre siguro kumita din talaga sila, mga kababayan, dito po sa mga tawag nito, monkey business ni Congressman Saldico. Pero yun, sabi ni Magalong, 70% daw, no? Umaabot daw ng 70% yung kickback. Napakalaki po niyan, mga kapatid. Yung kay Lacson, 25% lang. Ito, tingnan nyo, 70%. Kung halimbawa, 100 billion yan, mga kababayan. No? Kung 100 billion yan, mga kapatid, or sabihin natin, 1 billion. Kung 1 billion po, mga kapatid, yung budget sa nasabing proyekto, no? At 70% yung kickback nitong mga lintik na mga korap na mga politiko, magkano na lang maiiwan doon sa 1 billion? 300 million na lang, mga kababayan. Yung 700 million, matik, mga kapatid. Pagpipiestahan na yun, paghahati-hatian na po yun, mga kababayan, nitong Senado at ng mga korap natin na mga congressman. Biruin nyo yan, napakagaling ng kanilang strategy, mga kababayan. Senado ang gagawa, no? Tapos House of the Representative ang mag-i-execute sa budget. Nako.
Grabing corruption to, mga kapatid. Lugar niyan. Napakaliit. Isa sa pinakamaliit na distrito sa buong Pilipinas. At bagamat nais niya magkaroon siguro ng maraming flood control projects, hindi naman na bibigyan niya ng flood control project. Kasi, alam mo kasi pag mayaman ka na, I guess, hindi naman garantiya yan laban sa pagiging korupsyon. Pero secondary na lang yung kikitain mo. Kasi talagang super established na ang negosyo ni Toby, hindi lang sa Pilipinas, kundi dun nga sa Papua New Guinea. So sa kanya, importante lang na siya ay nasa posisyon dahil ang main office niya ay nasa Navotas, pero talaga namang unang-una, miski gusto mo magkaroon ng maraming infrastructure project, napakaliit ang teritoryo mo, wala ka namang paglalagyan. Ito, aminin na natin na yung ibang mga politiko, kaya sila tumatakbo sa mga posisyon nila ngayon para maproteksyonan yung kanilang mga pansariling interes, lalo na pag negosyante ka, mga kapatid. Yan po ang purpose niyan. Kasi alam naman natin sa Pilipinas, mga kababayan, na pag wala kang koneksyon dito sa mga political, tawag ng mga big names sa politics, mga kapatid, dito sa ating bansa, pag wala kang koneksyon dyan, may chance, mga kababayan, na sisilipin nila yung negosyo mo, lalo na pagka lumalaki, kumikitang kabuhayan yung negosyo mo. Ako, sisilipin yan ng mga intribida ng mga politiko, tapos hahanapan ka ng butas. Oh. Para maproteksyonan yan, mga kapatid, ng kanilang mga may-ari, yung iba, tumatakbo sa politika. Diba? Kahit hindi naman nila kailangan yung posisyon dahil magkano lang ba sahod ng mga politician ngayon kumpara naman dito sa mga kinikita nila sa kanilang mga negosyo. Oh, diba? Pero kailangan para sa protection, sa kanilang mga negosyo. Yun po, isa yan sa mga dahilan, mga kababayan, kung bakit marami ang tumatakbo. Ito namang mga malalaking kapitalista dito sa ating bansa, hindi sila tumatakbo sa politika, pero meron silang inaalagaan na mga politiko. Especially dyan, mga kapatid, sa Senado. Diba? Sa Senado at sa House of the Representatives. Yung mga politiko na yan po yung mga pinapalamon nila, mga kababayan. At ang ang obligasyon ni politician, ni senator at ni congressman, ang obligasyon ng mga yan, mga kapatid, is proteksyonan, bigyan ng proteksyon itong negosyo ni kapitalista. Tapos, yun na lang, pagdating ng eleksyon, itong si kapitalista, magbibigay siya ng mga magbibigay siya ng, tawag nito, pampalubag loob, pang-campaign funds ni politician. Yun po yun, mga kababayan. Tulad na nandito kay Escudero, mga kapatid, di ba? Binigyan siya ng, magkano yan? 30 million ng kanyang kaibigang contractor. In exchange, bigyan mo kami ng proyekto. Kaya si Escudero, kahit mainit na ang issue ng flood control, na talagang napakalawak ang korupsyon, pinilit pa rin magsingit, mga kababayan, or nag-attempt pa rin na magsingit ng 120 billion para sa flood control budget doon sa kanilang lugar sa Bicol. At panigurado yun, mga kababayan, dalawa lang pupuntahan nun, si Saldico at yung kaibigan niyang kontraktor. Yan lang yun, mga kababayan. Okay na nga, lantarang katarantaduhan na to, mga kababayan. Hindi ko sinasabi na super linis si Toby, ha? Ay, hindi ko masasabi yan na hindi siya tumanggap ng SOP. Ang masasabi ko lang, walang malinis na politiko. I mean, real talk, mga kapatid. Walang malinis kahit isang politiko, mga kababayan. Wala pong malinis dyan sa kanila. Diba? Nagkataon lang na hindi sila naha-highlight dahil baka maliitan lang yung kinikickback nila. Tsaka, mga kapatid, ito ma-share ko lang sa inyo. Yung nanay ko kasi dati, mayroon siyang kasabihan, na kung saan masasabi kong pwedeng i-apply sa lahat ng bagay, sa lahat ng aspeto, mga kapatid, ng ating buhay. Mapapolitika man yan or alam mo yan. Sabi ng nanay ko dati, mayroon siyang binigay sa quote na, cheating is good if you are not caught. Isa yan sa mga natutunan ko sa nanay ko dati. Dahil ako, bulakbol ako nung high school ako . Kaya, ngayon, sabi ng nanay ko sa akin na huwag ka talagang magkodigo, ha. Pero sabi niya, pero alam mo dong, cheating is good if you are not caught. Kumbaga parang humor lang ng nanay ko sa akin yon. Na kung saan, hindi na talaga nawala sa isip ko yan, mga kapatid, magpahanggang ngayon.
yung tawag nito, yung humor na yan ng nanay ko na cheating is good if you are not caught. And it applies to all, lalo na sa politics, no? Maraming mga politiko or lahat ng mga politiko corrupt talaga. Hindi lang talaga sila nahuhuli dahil yung iba diyan yung papitik-pitik lang. Pa isang libo lang, no? 100,000 or 1,000,000, mga ganun lang kalaki ang kanilang mga pinipitik-pitik, pinipitas-pitas nila galing sa kaba ng bayan. Pero may mga animal talaga na mga politiko na sobrang sugapa. No, sobrang buhaya mga kapatid, na kung saan grabe bilyones na talaga yung kanilang mga ninanakaw. No? Ay nako. Hangga't hindi nababago mga kababayan ang sistema ng ating politika sa ating bansa, no, hindi po mawawala yung mga magnanakaw na yan. Patuloy po yan na magnanakaw mga kapatid sa ating gobyerno. Kaya sabihin natin may mahuli dyan ngayon, later on may sisibol din dyan na galing sa kanilang salinlahi. Kaya nga merong political dynasty kasi pag nawala na sila, pag dumating ang panahon na makulong sila, no, ang sasalo niyan yung mga kamag-anak nila, no, na nandyan ngayon sa kanilang tinatawag na political dynasty. Magpapasapasahan lang yan. No, kasi para sa kanila mga kababayan, hindi pagnanakaw yan diskarte lang daw yan. Oh. Sa katwiran ng mga magnanakaw, diskarte yan, hindi yan pagnanakaw mga kapatid. Yan ang mga katwiran ng mga yan. Dumidiskarte lang naman kami para kumita kami. Ganun lang yan. Pero sa mata natin mga kapatid, tayo na mga apektado dito sa kanilang sinasabing diskarte, para sa atin, pag nanakaw na talaga yan sa kaba ng bayan. Biruin nyo, 70% yung napupunta sa inyo. No? Diskarte pa ba yan? Pag nanakaw na yan, 70%, no, sa mga budget na inilabas ng gobyerno mapupunta sa inyo, tapos 30% lang para doon sa mga proyekto. Grabing corruption yan mga kababayan. Napakatindi po talaga. Anyway, tuloy natin to. Hindi niya kinakailangan yung pagiging congressman para magkapera. Siguro isa pa sa dahilan kung bakit ngayon ay naninindigan sa prinsipyo itong si Toby Tiangco ay dahil naging biktima yan ng kidnapping. Dahil nga big time siya, nung panahon na lantaran ng kidnapping. Anyway mga babayan, patuloy na po natin dyan dahil kung ano-ano nang pinagsasabi ni Roque. Baka ma-demonetize ako, no? Puro naman kidnapping. Basta yun ang malinaw mga kababayan. No? I-summarize natin. No? Si Saldico po mga kapatid, no, ay konektado sa Senado dahil siya po, mga kababayan, ang tinatawag na kontraktor ng Senado. Ganun kalalim ang koneksyon ni Saldico dito sa ating mga magigiting na mga senador. Ay, nako. Anyway, mga kababayan, mapunta naman tayo dito sa ating pangalawang topic. No, ito nga kila Diskaya na kung saan mga kabatid, binawi nga po ni Diskaya mga kababayan itong kanyang naging statement noong nakaraang hearing sa Blue Ribbon Committee. Kasi nga, 'di ba, piniga siya ni Jinggoy. Nung pigain siya ni Jinggoy mga kabatid, napaamin siya. Napaamin siya mga kababayan. Doon sa tanong ni Jinggoy na totoo ba na yung mga kumpanya mo sila lang yung naglalaban-laban sa bidding, no, para ma-secure, no, yung mga kontrata ng gobyerno. Umuo doon mga kabatid si Diskaya. Ang problema mga kababayan, no, ang sumunod po na nangyari matapos yung hearing na yon, pina-cancel po mga kabatid lahat ng lisensya sa 9 na kumpanya ni Diskaya. Sa madaling sabi, hindi na niya pwedeng pagkakitaan itong kanyang kumpanya, itong 9 na kumpanya mga kapatid ni Sara Diskaya. Kumbaga, thank you na, no, inutil na po yung kumpanya niya dahil wala nang lisensya bawal na mag-operate. Ngayon, nakahanap ng paraan sila Diskaya mga kapatid. At eto na nga mga kababayan, kumambyo na sila dahil ayon kay Diskaya mga kapatid, na-pressure lang daw siya
noong time na yon at stress pa daw siya, mga kapatid. Yan po ang sabi ng kanyang abogado. Pero bago tayo magpatuloy, mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutan na i-like ang ating video ngayon para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito, mga kapatid, sabay-sabay po nating alamin itong mga palusot po ni Sara Diskaya. Biglang kumambyo ang kampo ni Sara Diskaya matapos niyang aminin sa Senado na may pagkakataong naglalaban-laban sa isang bidding ang siyam niyang kumpanya. Paliwanag ng kontratista, nawala lang daw siya sa focus. Pero ayun yan, mga kapatid. No? Pati pala magnanakaw minsan, nawawala sa focus. Oh. Yan ang dahilan ni Diskaya. Nawala daw siya sa focus, mga kapatid, noong tinatanong siya ni Jinggoy. Ito naman kasi si Jinggoy, grabe naman kasi, no, kung makapag-imbestiga dito sa mga korap. Huwag mo kasi masyadong pigain yung mga korap, Jinggoy. Diba? Kahit mga korap lang yan, merong tinatawag yan na due process. Na kung saan pwede silang lumusot dyan. Dahan-dahan ka, Senator Jinggoy, dahan-dahan ka sa pagpiga dito sa mga korap na kontraktor. Mga korap. Gusto po. Nako, grabe kung makapagtanong si Jinggoy, ano? Akala mo kung sinong malinis. Yung pala. Diyos ko. Tuloy na nga natin to. May Agenda Weekend Report si Hannah T. Mix up si Ma'am. Nalito na rin siya dahil sa pagod, stress, puyat, first time. Isa pa tong attorney niya. Mix up daw. Nalito daw si Ma'am dahil sa pagod, puyat. Putsang ina. Nagpupuyat din pala, mga kapatid, itong si Sara Diskaya. Baka nagpupuyat siya, no, sa kakabilang ng kanilang mga nanakaw na pera. Ayan, noong dumalo siya sa hearing, mga kababayan, medyo lutang siya. Nagkataon naman na si Jinggoy yung nag-interrogate sa kanya na kung saan napakalinis na tao. Na-pressure si Diskaya, mga kapatid. Kaya kahit labag sa loob niya, umamin siya daw. Pero ngayon, binabawi na nila, mga kababayan. Binabawi na po nila, mga kapatid. Bakit binawi? Simple lang. Dahil kasi doon sa ginawa niyang pag-amin na yun, mga kababayan, na-revoke ang lisensya ng kanyang siyam na kumpanya. Kaya kailangan talaga nilang gawa ng paraan yon kung paano nila mabawi yung kanyang naging statement. Dahil pag hindi nila nabawi yun, mga kapatid, nako, bagsak talaga, no? Sa kangkungan talaga pupulutin itong mga Diskaya. Lalo na kung meron pa silang mga ongoing projects na hinahawakan ngayon, mga kababayan, galing sa mga pribadong mga kumpanya. Nako. Purdoy talaga itong kumpanya ni Diskaya, mga kapatid. Tuloy. Mix up yan. Si Ma'am, nalito na rin siya dahil sa pagod, stress, puyat. First time niyang offer ng gano'n. Alam mo naman si Ma'am, hindi naman siya sanay sa ganyan. Hindi daw sanay sa ganyan. Siyempre, kasi noon, hindi pa kayo nahuhuli. Talagang hindi ka sanay na pinipiga ka. Dahil kayo ang nangpipiga ng mga ahensya ng gobyerno. Bigyan nyo ba naman ng 40% na cash advance Talagang mapapauo talaga sa inyo yung mga official ng taga DPWH. Ikaw ba naman dalhan ka ng bilyones ni Diskaya harap-harapan Ano, engineer? Bibigay mo sa akin yung mga proyekto na yan o ayaw mo? Tapos habang tinatanong, nakabulat-lat yung kuwan dyan, yung mga malita na bilyones ang pera. Talagang, sige po ma'am. Sabay hugot doon sa dalang cash advance niya Diskaya. Ay, nako. Grabe, mga kapatid, parang ordinaryo lang sa kanila yung ganitong mga gawain. Huli na nga, umamin na nga, babawiin pa talaga.
Pag ito, mga kababayan, nakalusot, believe na talaga ako, mga kapatid, kung gaano kabaluktot yung ating saligang batas sa Pilipinas. Inay ko po. Tuloy. Nalito lang daw si Sara Diskaya sa naging biglaang pag-amin nito na naglalaban-laban ng mga kumpanya niya sa isang bidding. Ayon yan sa kanyang legal counsel. Ginisa kasi siya. Ayon sa kanyang legal counsel. 'Di ba? Yung legal counsel niya ang nagsasabi. Kasi baka siguro mga babae, nagtanong siguro si Sara Diskaya, no? Attorney, paano kaya to? Umamin na ako nung tinanong ako ni Jinggoy eh. Paano ba naman kasi to si Senator Jinggoy? Galit na galit eh. Kala mo naman, napakalinis niya. Paano yun, attorney? Ngayon, dahil dun sa pag-amin kong yun, na-revoke yung ating, yung mga lisensya ng aking mga kumpanya. Hindi na kami makakapag-operate niyan. Siguro sabi ni attorney, sige madam, ako na bahala. Huwag ka nang magsalita ha. Ako na ang magsasalita para sa'yo. Pero dapat pakinggan mo yung mga rasunan ko. Para pagka nagkaroon ng hearing, tinanong ka, no? Kasi panigurado, madam, gigisahin ka talaga kasi nagre-recant ka eh. Recantation na kasi ito mga kapatid. Itong sinasabi ni Diskaya dahil under oath siya during sa time na umamin siya kay Jinggoy. So recantation to. So ngayon, sa attorney na ang gumawa ng palusot. Kaya sabi siguro ng attorney, panoorin mo yung mga galawan ko, madam. No, hindi masasayang dito yung mga milyones na ibabayad mo sa diskarte ko. Okay, sabi ni attorney nung humarap siya sa media, mixed emotion na daw itong si Diskaya, mga kapatid, na mix up daw, no? Kasi under stress, pagod, tapos puyat pa, no? At hindi daw siya sanay na ini-interrogate siya. Which is pwedeng gamitin palusot 'yon, mga kababayan. Pero ang nakikita ko ditong ending, no, baka i-declare ni Diskaya na meron siyang sakit sa utak. Para hindi siya tatamaan doon sa tinatawag na recantation. Kasi minsan, mga kababayan, yun talaga ang ginagawa ng mga big time na mga corrupt, no, na mga politiko, na mga contractor, mga kung ano mga klaseng tao diyan. Yan ang ginagawa nila, nagbabaliw-baliwan agad para mas mabilis, no, yung mas mabilis mapaniwala nila yung mga nag-iimbestiga, no, na siya po ay hindi po karapat-dapat na paniwalaan yung kanyang mga sinasabi dahil may karamdaman siya. Yun yung mga diskarte ng mga yan, mga kapatid. Magbabaliw-baliwan, sasabihin may tinitake na gamot dahil mayroong problema sa pag-iisip. Diba? Yan na yung mga bagong diskarte ngayon eh. Para madaling ma-void, mga kapatid, yung mga statement na binibitawan nila kahit sabihin natin naka-under oath siya. Kasi pag halimbawa ganyan ang ginawa ni Diskaya, pwede naman kasi sabihin ng kanyang abogado na hindi nyo po dapat na pinapaniwalaan yung sinasabi ng aking kliyente dahil may karamdaman siya sa utak. Pakitaan ka lang dyan ng tawag nito ng medical report, wala na. Kahit sa korte mo pa ilaban yan, sasabihin ng korte, oo nga, dapat magsagawa uli kayo ng panibagong investigasyon dahil hindi naman pala siya fit, no? Hindi siya physically fit noong aminin niya yung mga bagay na yan dahil may sakit nga siya sa utak. Ito, tansya ko lang to, analyzation ko lang to, parang sa ganyang kwan talaga mauuwi to, mga kapatid. Dahil yan po talaga ang isa sa mga bagay na pwedeng gamitin, no, na diskarte ng mga Diskaya para ma-void lahat itong kanyang mga sinasabi dito sa Senado. Kasi under oath na siya dyan, mga kababayan. No? Lahat ng sinasabi niya dyan, naka-record na. At yan na talaga ang kumbaga, official statement na niyan lahat, mga kapatid. Naka-under oath siya eh. Ngayon, para mabawi yan, kailangan talaga mag-pretend ni Diskaya ngayon. Depende na lang yan kung gaano kagaling i-execute yan ng iyong abogado. Pero tulad na sabi ko sa inyo, no, itong abogado ni Diskaya, magaling to eh. Napanood ko mga interview nito nitong mga nakaraan. Magaling siya, mga babayan. And I do believe na galing din yan sa mga mamahaling mga law firm. At dito na pumapasok, mga kapatid, yung sinasabi ko sa inyo na sana
Bago nagsimula itong mga ganitong mga investigasyon na ito, pina-freeze na dapat yung asset nitong mga corrupt na ito. Kasi nga mga kababayan, pag pina-freeze yung asset nila, dapat wala na po silang pangbayad or pang-hire no, ng mga bigating abogado. Itong abogado niya magaling to mga kapatid. In fairness, magaling talaga sa diskarte itong kanyang abogado. And kaya nakakuha ng ganyang kagaling na abogado itong si Diskaya dahil may pera siya mga kababayan. Pero kung pina-freeze yung account niyan, hindi niya ma-hire itong abogado niya ngayon mga kapatid. Talagang mangangapa to, no? Itong si Sara Diskaya. Yun sana talaga ang ginawa. No? Pina-freeze muna sana yung mga account nila bago nagkaroon ng investigasyon. Nang sa ganun, patas mga kababayan. Dahil ang halimbawa, no, matapos tong hearing nila, ang kasunod dito sa korte na. Ngayon mga kapatid, regardless kung gaano kabigat yung mga ebidensya na meron against kay Diskaya mga kababayan, kung marunong talaga yung abogado niya, pwede po mabaliktad yan lahat mga kapatid. Yan po ang realidad dito sa ating bansa. 'Di ba? Nasa galing talaga ng abogado yan mga kababayan kung paano niya maipanalo itong kaso ni Diskaya. Nakakalungkot lang mga kababayan na pagdating sa ganitong usapin, masasabi natin talo ang taong bayan. Talo talaga mga kapatid. Mautak tong mga animal na to Yun lang, no? Parang nalalabuan talaga ako sa hustisya dito sa ating bansa. Pero hopefully, magbago. Di ba? Malay nyo, magbago mga kababayan. Anyway, tuloy natin to. Siya ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada sa nakaraang Senate Blue Ribbon Committee hearing habang iniimbestigahan ng mga anomalya sa flood control projects. Doon, umamin siyang 9 construction firms ang kontrolado ng kanyang pamilya. Nasa 31 billion pesos umano ang isang magnanakaw lang din pala ang magpapaamin sa'yo Diba? Siguro mas superior tong isa. Kaya kinonfess niya mga kapatid. Tuloy. Likom na halaga ng flood control projects ng mga korporasyon na yon ayon sa PCIJ. Si Alpha and Omega and St. Gerard, hindi po sila nagsasali sa isang bidding. Pero yung ibang licenses, magkakasama sila minsan. And so minsan naglalaban-laban yun, Sham? Yes po. Oh, so that is not a legitimate bidding. Nawala lang daw sa Diba? Napakaklaro ng sagot niya dito Tinanong siya ng straight mga kapatid ni Estrada. Eye to eye sila niyan No, eye to eye sila niyan. So minsan naglalaban-laban talaga yung mga kumpanya mo. Ang sagot niya mga kapatid, opo. Paano ka nalito sa tanong na yan Sara? May nakakalito ba sa tanong ni Jinggoy? No? Ng ating butihing senator na si Jinggoy. Nagalit di umano sa korap. May nakakalito ba sa kanyang tanong? Ito, pakinggan nyo Magkakasama sila minsan. And so minsan naglalaban. Ayan sila mga kapatid Nakatingin siya niyan kay Jinggoy. Si Jinggoy din nakatingin din sa kanya. May pagtingin, nagkatinginan May pagtingin sila sa bawat isa. Laban yan, Sham? Yes po. Oh, so that is not a legitimate bidding. nawala lang daw sa focus. Di ba? Straight sila May pagtingin sila sa bawat isa. Paano nasabing nalito ka dyan? Palusot na lang talaga. And tandaan nyo, yung statement na yan, hindi galing mismo kay Diskaya. Galing po sa kanyang council yan. Malamang sa malamang, yung council talaga niya ang dumiskarte dyan. Magaling sa attorney commended mga kapatid. Tuloy. Si Diskaya habang tinatanong ni Estrada. So pag naglalaban-laban yung siyam na korporasyon sa isang kontrata, at kung sino manalo ron, kahit isa sa siyam na manalo, sa'yo pa rin yun, ikaw pa rin ang panalo. Correct? Opo. Di ba? Nakadalawang opo siya kay Jinggoy mga kapatid. Masasabi niyo pa bang nalito siya? Based dito sa kanyang physical appearance, sa posisyon niya mga kababayan, nakatutok siya kay Jinggoy. Ibig sabihin, nagiging attentive siya doon mga kapatid sa tanong sa kanya. Klaro sa kanya yung tanong kasi sumagot siya ng opo . Diba?
Tapos ngayon, sasabihin nyo, nalito ka. Seryoso ka, madam? Oh, kung ako sa'yo, no, sana umamin ka na lang. No, umamin ka na lang at ibulgar mo na lang kung sino yung mga taong nasa likod nitong malawakang korupsyon na ito. Ginagamit lang nila kayong fraud para hindi sila mapanagot. No, ginagamit lang nila kayong fraud para maisalba nila yung kanilang mga sarili. Oh. Dahil para sa kanila, para dito sa mga politikong nasa likod nito, parehas na naman tayo, madam, kumita ka rin naman, ha. Okay, pag nakulong ka, pag may kinasuhan ka, nawawala ako, ha. Pag kinasuhan ka, dahil kumita ka, may magagamit ka rin naman pera. Oh, basta wag mo kaming ikanta. Yan yun, mga kapatid. Diba? And itong mga politiko na ito, syempre, nandyan din sila, nakaupo lang din dyan sa tawag nito, sa legislative franchise ng ating government. No? Madali lang din para sa kanila laruin yung investigasyon. Diba? Ganon lang yan, mga kapatid. Kaya, ewan ko ba, may mapapanagot ba kaya talaga dito? Meron bang makukulong? Pero ako, naniniwala ako na itong sila Diskaya talaga, malaki ang chance. Sabihin yung mga 85%, may chance talaga na makulong sila, 85%. Pero ito mga lintik na mga politiko na ito, I don't think so, mga kababayan. Malabong makulong yan. Paano makukulong yan kung mismo yung komite na may hawak sa investigasyon, protektodo yung nasa likod nito. Diba? Ayon kay Harry Roque yan, hindi tayo gumagawa ng kwento, mga kapatid. Sinasabi ko dito, base po yan sa statement ni Attorney Harry Roque. Tuloy. Pero pinuna si Sara ng mga mambabatas dahil sa pabago-bago nitong sagot. Para kay Sara, iba-iba rin naman daw ang humahawak ng mga kumpanya. Kaya lang, mga kamag-anak niya rin ito. Biding-bidingan ang tawag dito ni Senator Erwin Tulfo. Napapaisip si For formality lang, no? For formality na lang yan, ang tawag dyan. Para sabihin lang na dumaan sa tamang proseso. Dumaan sa tamang bidding. Pero totoo, puro kumpanya niya yung naglalaban sa bidding. Ilan to. Estrada kung dapat ba siyang i-contempt o detine. Paglilinaw ng kanyang abogado, ready naman na raw ang Alpha and Omega President dumalumuli sa hearing sa Lunes. Katunayan, kasama na si Curly na kanyang asawa. Sa ilalim ng batas, maaaring collusion o sabuatan kapag nag-compete ang mga kumpanyang kontrolado lang ng parehong owner. Pwede rin silang maharap sa criminal prosecution. Yun yung mga sinasabi nyo. Pero pwede ring mapawalang sala yan. Lalo na may naunan ng pahayag yung kanyang attorney na under stress, ito ganyan. Maya-maya sabihin lang ng attorney niya na may sakit kasi sa utak si madam. Oh. Di ba? May sakit kasi sa utak si madam. Ngayon, dadalhin ni attorney yung record ni madam doon sa yung medical record ni madam doon sa korte. Your Honor, pasensya na po kayo. Sa tingin ko, not guilty yung aking kliyente dahil may karamdaman po kasi siya. May sakit siya sa utak. Kaya hindi dapat pinaniwalaan ng mga senador, ng mga taga-senado yung kanyang mga ginawang confession. Dahil during that time, under stress siya. Inaatake siya ng kanyang sakit. Kaya hindi niya masyadong napakinggan. No? Oo na lang siya ng oo. Diba? Ay, nako. Tuloy. Sa ngayon, opisyal nang cancelled o revoked ang licenses ng 9 na kumpanya ng kasi yun naman talaga ang rason kung bakit may ganito sila ngayon. Then, na-revoke na Hindi na makapag-operate yung kanilang mga kumpanya. Kaya ang ginawa nila ngayon, mga kababayan, humanap sila ng paraan para mabawi yung mga salaysay na sinabi niya noong nakaraang hearing. Kaya pinapalabas ngayon ni attorney na under stress itong kanyang madam. Ang tinaguriang King and Queen of Flood Control Projects at hindi na sila makakapag-participate sa government procurement projects. So sa government procurement lang sila hindi.
Pero sa mga private pala yata, pwede. Pero syempre, mga kapatid, pag mga private, maliitan lang yan. No? Dito sa government, bilyones. Hindi lang bilyones, trilyones pa, mga kababayan. Anyway guys, kung nagustuhan nyo po ang ating talakayan ngayon, huwag kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. At mag-comment na rin kayo dyan mga kapatid ng inyong mga personal na opinion at reaction. Hanggang dito na lang. Adios.